Thursday. Anong verse? Matthew 6:3. Matthew 6:3. Matthew. Okay nga? Sige. Okay, God's morning po mga kapatid. Isang pagpalang umaga po. At medyo hihila po ko ng paumaning sa aking pong boses. No? Pero ngayong umaga po, tayo po ay muli dadako sa ating daily devotion. At ngayon po ang araw ng Thursday, March 5, 2026 ay tunguhan po natin ang talatang ito mula po sa Matthew 6 verse 3 at ito po ay pamagitan natin giving without fanfare. At muli sa ating pong pagpapatuloy, tayo muli ay sasamahan ng aking partner para po basahin ang talatang ito at tayo po ipangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Mateo 6 verse 3. Sa halip kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Panginoon, samahan kami sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon. Na sa ganon, ito ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Ganun din, maibahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa kiniklaim na po namin ang complete healing na ibibigay mo sa aking asawa, Panginoon, at sa akin, Panginoon. Sa lahat po ng mga nakakarinig ng iyong salita na nakakaramdam ng masama ang pakiramdam, lahat ng kanilang kagalingan, Panginoon, ay ipinapanalangin po namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw nawa ang maparangalan sa bawat kilos at pananalita na aming gagawin ngayong umaga. Ngayong maghapong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, parang umaga ulit. At ngayon po, dito po sa ating tinatalakay. Mic ba? Mahina ba? Okay ba? Okay. May mic. Okay. I-mic mo ang walang marinig. Walang marinig. Mahina. Okay. So, magmamic na daw po ako. Yan. Medyo narinig po ba? Okay. So, mukhang nakatulong nga. Okay, so first and foremost, ang turo po nito ng ating Panginoon Jesus ay hindi lang po tungkol sa pagbibigay ng pera, kundi pati na rin po sa lahat ng mga gawa ng kabutihan, lalo na po pagdating sa pagtulong sa mga dukha at nangangailangan. Sa ating pong pananampalataya, tayo po sa mga scholars, binibigyan din po dito ang puso ng tao, ang pinakamahalaga sa paningin ng Diyos. Sabi, ano pa man ang gawin natin, kung yan ay hindi genuine. Sabi kasi, hindi natin kaya magtago sa ating Panginoon Diyos. Noong panahon na ito ng ating Panginoon Jesus, may mga relihiyosong pinuno. Noon po ay sila ay nagbibigay ng tulong sa harapan ng maraming tao para sila po ang purihin ng mga ito, at para makakuha ng credit o sabihin po natin ay respeto. Pero dito po sa Matthew
6 verse 3 ay sinabi na ating Panginoong Jesus. Sa Amplified Version, sabi niya po dito, "But when you give to the poor and do acts of kindness, do not let your left hand know what your right hand is doing." Sabi nga, give in complete secrecy. No, ibig sabihin po na hindi natin kailangan na maging tanyag sapagkat tayo nagbibigay. Literal po na sinasabi rito na gawin po natin ng tahimik, no, para hindi natin alam kung ano ang ginagawa natin mismo. Dahil sabi nga po ng sinasabi rin sa atin doon sa kasunod na talata, sabi po doon sa Matthew 6 verse 4, ito po. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Iyon, linaw po, no? Dahil sabi nga, kapag nagbibigay po tayo para makakuha lang ng papuri mula sa tao, yun na mismo ang gantimpala natin. No? Tulad po ng binanggit din doon sa naunang talata sa Matthew chapter 6 verse 2. Ito naman po ang sabi doon. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga, sa mga lansangan upang sila'y mapapurihan ng tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Amen. So marami pong ngayon sa buhay ng tao na masasabi natin mapagkunwari. Kapag ginawa natin ito, sabi nga, kung pagtulong ng lihim, alam ng Diyos ang lahat. At siya mismo ang magbabayad sa atin. Sabi nga, alam niyo pinakamaganda kasi magbayad ang Lord. Kasi si Lord, pag nagbayad siya sa atin, He is a good payer. He is a good boss. No? Kasi nga, yung pagbabayad na sa atin, it's more than enough. Lagi po siyang gano'n. Kaya nga po mga kapatid, bilang tayo mananampalataya, tingnan po natin ang pagbibigay bilang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi sa tao. Kaya kung naman yung ating ginagawa, sabi nga, gawin natin ito para sa Diyos. Kaya hindi kailangan ng fanfare, no? O pagpapakita, o pakitang tao. Tulad dito ng turo sa 1 Peter chapter 4, verse 10, ano po sabi doon? Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakikinabang ng lahat. Amen. Para ako magbibidyo, okay, no? Amen. Sabi doon, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards, sabi doon, of the manifold grace of God. Ang ganda nung Amplified Version dyan. Bilang mga kaloob na galing sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, hindi lang po ito mga masasabi po natin nung panahon yon o sabihin natin ay para sa lumang panahon. Napaka-relevant po ng talatang ito o natin pinag-uusapan sa kasalukuyang panahon. Lalo na sa panahon natin kung saan lahat ay pwede nating i-post sa social media. No? Pagka tayo ay, di ba, kapag lahat ng may cellphone niya, pwede mo i-selfie. No? Andito ako, nagbibigay ako ng tulong. No? Pero, o kaya may bisita ka, no? Na mga foreigner, no? Pinapakita natin. Na, pero wala talaga sa puso. No? Parang, gusto lang natin makahanap ng maraming donors para tutulong sa atin. Again, the Lord sees our heart. Nakikita po yun ng Panginoon. Kaya dito natin kailangan ipusang lahat ng tulong na ibinibigay. Marami tayong nakikita ngayon, no, na nagpo-post sa kanilang mga charity works, may mga photos, videos, o mga caption pa na God is good, no? Habang totoo namang mabuti ang pagtulong, no? Minsan nagiging mas importante na makita ng iba kaysa sa mismong kabutihan na yung may dudulot. Para bang minsan yung intention
Di ba na, kinakailangan makita kung ganito ang personality ko. Imbis na yun talaga yung nagiging likas sa ating Panginoon. Baka kailangan natin tanungin ang sarili natin kung ganito nangyayari sa ating attitude o sa kaisipan natin. Again, sa buhay natin, kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay, tanungin natin yung sarili natin, bakit ko ito ginagawa? O kaya para ba sa Diyos ito o para sa likes at followers? O para ba dumami yung followers natin? Tulad ng pag-share natin ng God's Morning na ito. Ito ba ay para masabi lang na tayo ay Kristiyano o ginagawa natin ito para for the glory ng Panginoon Diyos? Tulad din po na sinasabi sa atin ng Proverbs chapter 27 verse 2, ito pong sinasabi doon. Hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Sabi nga po, huwag po tayo magbubuhat ng sariling bangko. Let another praise you and not your own mouth. A stranger and not your own lips. Dahil ang tunay po na kabutihan ay nasa puso. Hindi natin kailangan ng malaking halaga o malaking event para maging makabuluhan ang pagbibigay. Gaya po ng tinuturo sa atin ng Luke chapter 6 verse 38. Ito po ang sabi. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Huwag takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen. Sabi doon, give and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Pwede tayo magbigay ng pagkain sa kapitbahay na nangangailangan ng walang sino mang nakakaalam o tumulong sa isang kaibigan na may problema na hindi natin sinasabi sa iba. Isang example nito nung pandemic, di ba? Nung pandemic, pagka na-post na ikaw ay may sakit, no? Minsan makikita mo na lang sa gate mo, di ba? Dahil bawal lumabas. Yung mga pagkain, tulong, no, na dumarating. Sarap, hindi naman masarap balikan dahil that's dahil mahirap po yung panahon na yun. Pero, ang sarap lang balik tanawin na naramdaman po natin yung diwa ng tunay na pagtutulungan nung panahon yun. Mga kapatid, ang Diyos ay nakikita ang mga lihim na gawa ng kabutihan. At mas mahalaga ang kanyang pagpapahalaga kaysa sa pagpapahalaga ng mundo. Ayon nga po sa sinasabi sa atin ng Colossians 3, o Colossians chapter 3 verse 23 hanggang 24. Ito po sinasabi. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 24. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen. No? At Stop. sabi nga kanina, magaling pong good payer po ang ating Panginoong Kristo. At dito sa punto rin natin ito, isang bagay din na huwag po natin gawin ay ang mahusga ng iba. Tingnan muna natin ating sarili. Baka minsan, tayo rin ay nanguhusga ng iba na parang pakitang tao lamang sila, no? O mismo sa mga bagay na nakikita natin. Pero baka naman sa kahuhusga po natin, tayo naman ang nagkukunwari lang na mabait para makita ng iba. Ang mensahe ito po ng ating Panginoon Jesus ay isang paalala na tingnan natin ang ating mga motibo
Dahil ang Diyos ay nakikita ang totoo nating puso. Kaya po na sinasabi ng 1 Samuel 16 verse 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen. Sabi nga, ang Diyos lagi siyang tumitingin sa ating puso. At kaya nga po, kapag tayo ay magbibigay, gawin po natin ito ng walang kondisyon. Kapag nagbigay po tayo, hindi dapat sa mga may kondisyon. Hindi tayo dapat magbigay dahil inaasahan natin. Sabi nga yung parang, bibigyan ko ito kasi may babalik para sa akin. O para bayaran din tayo dahil gusto natin makakuha ng pabor sa taong ito. Mga kapatid, dapat itong gawin natin dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa nating nangangailangan. Yan po ang tunay na kahulugan ng giving without fanfare. Tulad ng binanggit sa Acts 20 verse 35. Ito po yung sinasabi nun. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Mga kapatid, ito na po ako magtatapos. No? At tayo po bilang mananampalataya ngayong umaga, habang tayo po ay nakikinig sa ating mga screen o cellphone dahil sa live stream nito, marahil po ay naririnig natin ang tinig ng Diyos sa ating mga puso. Baka mayroon po tayong nakikita na nangangailangan sa ating mga daraanan, sa ating kapitbahay, o sa ating paligid, o sa ating sariling pamilya. Huwag po nating hintayin na kailangan pang ipakita sa mundo ito ang kabutihan na gagawin natin. Hindi kailangan ng malaking pagdiriwang. Hindi kailangan ng camera. Hindi kailangan ng caption. Ang pinakamagandang parte ng pagbibigay ay ang sandaling alam mong ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam na habang ikaw ay naglilingkod sa kapwa, nakikita man yan o hindi, sabihin na natin naglilingkod ka ng tahimik, siya naman ay nakatingin sa iyo ng may pagmamahal at pagpapahalaga na hindi kaya ibigay ng kahit sino pa man sa mundo ito. Isipin natin ito. Bawat lihim na gawa ng kabutihan ay parang isang bulaklak na namumulaklak sa isang lugar na tanging Diyos lang ang nakakakita. Pero ang bango nito ay umaabot hanggang sa kanyang trono o sa trono ng ating Panginoon Diyos. Ngayong umaga, bigyan po natin ng puwang ang banal na Espiritu na ubugin ng ating mga puso. Magiging handa po tayong magbigay ng walang pag-aabang na anumang kapalit. Dahil ang pinakadakilang gantimpala ay ang pag-alam na tayo ay naglilingkod ng totoo sa ating Ama na nasa langit. Ito ang pangarap niya para sa ating na tayo ay maging instrumento ng kanyang pag-ibig na patuloy na gumagana ng tahimik. Pero may malakas po na bisa sa buhay ng iba. Again, mga kapatid, magandang umaga po sa bawat nakasama natin at magsimula po tayo magbigay sa ating buhay na walang fanfare, walang pretension. At nawa tayo po ay napagpala ng salitang ito. At ito po ay ating papurit pasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak, Banal na Espiritu. At ngayon naman tayo po idadako sa Venice Reflection.
God's morning muli mga kapatid. Ito pong talatang ito ay bahagi ng turo ni Jesus sa pagbibigay ng tulong sa iba, pagdarasal at pag-aayuno. Ang pangunahing mensahe ay iwasan ang paghahangad ng pagkilala o puri mula sa ibang tao kapag gumagawa tayo ng mabuting gawain. Minsan ay napapadalas tayong gumagawa ng kabutihan para makita ng iba at mapapurihan tayo. Ngunit pinapaalala dito sa napag-aralan natin ngayong umaga, na ang kabutihan, tunay na kabutihan o kabuluhan ng ginagawa natin ay nakaugnay sa ating Panginoon. Dapat ang tinitingnan natin kapag gumagawa tayo ng kabutihan ay ang Panginoon ang ating binibigyan or ang Panginoon ang ating tinutulungan, binibigyan ng kabutihan sapagkat siya ang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Siya ang nakakakita ng motibo ng puso natin, kabutihan ng puso natin kapag ginagawa natin ng mabuti, ng tahimik at walang inaasahang kapalit mula sa ibang tao, ang gantimpala natin mula sa Diyos na higit na mahalaga kaysa pansamantalang papuri ng mga tao. Kaya po kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, wag na po nating ibigay, ipaalam sa ibang tao sapagkat ang Panginoon po ang nakakakita sa atin kung ano ang motibo ng puso natin at ang Panginoon din po ang magagantimpala sa atin. Napakasarap po ng pakiramdam kung ang Panginoon mismo ang magagantimpala sa atin, hindi yung ibang tao sapagkat ang taas na karangalan po ang ibibigay sa atin ng Panginoon kapag po yun ang ating ginawa. Ito rin ay paalala na ang mga gawaing makatarungan ay dapat mula sa malinis na puso at hindi para sa papakita o pagpapataas ng ating sarili. Sapagkat kapag itinaas natin ang ating sarili, gaya nga po ng nasabi kanina, na kapag binuhat natin ang sarili nating bangko, ay wala yung kabuluhan sa ating Panginoon sapagkat nakamit na natin ang gantimpalang inaasam natin dito sa lupa. So yun lamang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin dito sa morning devotion. Bago po ko po batiin lahat yung mga kasama natin, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga napag-aralan ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, bigyan mo po kami ng malinis na puso, Panginoon, upang tumulong sa iba. Huwag nawa po kaming maiwasan po nawa namin ang mga pagtulong na ikakakarangal sa sarili din namin, Panginoon, sapagkat ikaw po ang nakakakita ng tunay na motibo ng aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo po ang aming maghapon ito, Panginoon, nang sa ganun, ikaw ang mapupurihan, Panginoon, at hindi sarili naming gawa. Maraming salamat po, Panginoon. Pinapanalangin din po namin ngayon si Nanay Susan, Panginoon, na nakikipag-battle ngayon sa kanyang karamdaman, Panginoon, na patuloy na nire-revive, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kung ano man po ang layon mo sa buhay niya, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa buhay nila. Ganon din po sa kanilang pamilya. Panginoon, pinapanalangin po namin ang comfort. Ang comfort ng bawat isa sa kanilang pamilya, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po ang lahat na nakakarinig ng iyong salita na may sakit, Panginoon. Ikaw nawa ang mapagaling sa bawat isa sa kanila, O Lord. Ganon, lalo na po ang aking asawa na nahihirapan po ngayon na magsalita. Lord, alam po namin na ikaw po ang doktor na makakagaling sa kanya, Panginoon. Ganon din po kay Nanay Susan at sa lahat ng nakakarinig ng iyong mga salita na nagdadanas ng kahirapan, Panginoon. Maraming salamat po
sa patuloy na pagpapagaling sa bawat isa. Kiniklaim na po namin ang pagpapagaling nyo sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So ngayon ako na lang po muna ang babati sa inyo kung inyo pong mamarapatin at ang aking asawa po ay hindi po makapagsalita ng ayos. Good morning po, Sister Babe, at sa ganoon na din sa inyong pamilya, sa buong pamilya na lang po ang pagbate. At si Nanay Edna, good morning po. Paano ba to? At sa buong pamilya ninyo, Nanay Edna, si Kuya Arthur Tanyo, at sa buong family, magandang umaga po sa inyong lahat. Pastora Pe, magandang umaga po sa inyo. Si Nanay Gloria, ay, nawawala. Magandang umaga din po sa buong family. At si Mac Julio, magandang umaga po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Nanay Marta, magandang umaga po. At sa inyong buong pamilya, pagaling po kayo, Kuya Chris, sa inyong sakit. At si Janessa, nanonood din, Azucena, magandang umaga din sa iyo, inaanak, at sa iyong asawa. Si Abigail daw, good morning po, at magandang umaga din sa buong pamilya ninyo dyan sa USA. Sino pa ba? Josie. Nanay Josie. Nanay Josie, magandang umaga po sa inyo. Ang sabi niya ay, good morning po, check up ko po kahapon sa doctors ko sa Jose Reyes Hospital. Okay naman ang check up, kaya sobrang thank you, Lord. Praise God po sa buhay ninyo, Nanay Josie. Kay Mama Corazon Mercado, good morning po sa inyong lahat dyan sa Santa Rosa. At, teka po. Sino pa ba? Kay Ate Nela Nonoso at sa buong pamilya. Si O'Neil de la Cruz at sa buong pamilya nyo. Magandang umaga po. Nay Winnie at Bernard Mandingma sa buong pamilya nyo. Nay Winnie, maraming salamat sa pakikinig. Ganun din sa buong pamilya ni Bernard. Ingat po tayong lahat. Kay Ate Lilibet Chua at sa buong family sa Cotabato, magandang umaga sa inyong lahat. At sino pa ba? Si Barbie Tatel. Good morning po at sa buong pamilya nyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsama po namin patuloy na pagsama nyo sa aming morning devotion, sa ating morning devotion, sapagkat ang Panginoon po talaga ang ating dapat inuuna sa umaga pa lang na ating pagising. Dapat ating pinapapurihan ang ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat, sa pagising nyo sa umaga at pakikinig ng God's Morning. So, ngayon po tayo dadako sa ating panghuli sa shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. God's morning, everyone. Bukas po, baka naman maayos na ang pakiramdam ng aking asawa. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At ito na po muli siya. God's morning, everyone.